At tabagi sa Sahih Bukhari, na sinala sila Abu Hurairah radhiyallahu an, sabi niya Abu Hurairah, sabi niya, anausami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sabi niya, narinig ko, sabi niya, narinig Abu Hurairah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi, innal abda, itong sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah, sabi niya, ang isang tao ay makapagsalita siya ng isang salita na kalugod-lugod sa paningin ng Allah, yalqa laha balan. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Kumbaga, hindi niya papansinin yung, akala niya yung nasabi niya okay lang, pero aangat siya ng kanyang antas sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang nasabi na mabuti. Wa innal abda, kabaliktaran naman, isang tao, sabi niya, isang alipin, la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, bil kalima min sakhatillah, makapagsabi siya ng isang salita lang na ikagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yalqa laha balan, wala, hindi niya papansinin, yahwi biha fi jahannam, at yun ang magtutulak sa kanya sa impyerno. Salita lang. Akala natin kasi yung salita ay simple, hindi. Ganoon siya katindi. Sa mabuti ay nakakabuti, sa masama ay nakakasama. Okay. Kaya dahil doon, matatagpuan ng tao yung talaan niya sa kabilang buhay na talagang lahat ng nangyari sa kanya ay nandoon nakasulat. Kaya yung mga walang pananampalataya, sila ay magsisigaw. Kapag nakita nila yung kanilang talaan sa kabilang buhay, sasabihin nila, ya waylatana ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Mananawagan ng mga walang panampalataya, sabi nila, anong klaseng talaan ito? Na ni kahit kalitlitan o malaki man ay wala siyang kinaligtaan. Nakasulat lahat. Kaya sabi ng Allah, wajadu ma amilu hadiran. Matagpuan nilang lahat ng kanilang nagawa. Kasama doon ang kanilang sinabi. Walang nababawas. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, at kailanman hindi dadayain ng iyong Rab ang sino man. Ito yung nabanggit sa Suratul Kahf, aya 49. Okay. Yun yung isa sa mga katungkulan ng mga anghel. Isa sa mga katungkulan ng mga kapatid, itong pinakahuli dito sa mundo para sa atin. May ugnayan sa atin. Ang pagkuha ng ating kaluluwa, mga kapatid. Kailangan nakahanda tayo palagi dahil ang mga anghel ay nakahanda na rin. Kung kailan dumating ang utos ng Allah, wala silang pakialam. Kung nasaan tayo, ano ang sitwasyon natin, ay basta dumating yon ay hindi sila magdadalawang isip. Kaya dito, meron ding mga anghel na kung saan naka-assign. Bakit mga anghel? Actually, mga kapatid, mga anghel, hindi lang isa. Ha? Meron silang pinuno si Malakal Maut, pero si Malakal Maut, pinuno. Meron siya mga sundalo. Ha? Meron siya mga sundalo. Na sila ay naka-assign sa pagkuha ng kaluluwa ng sino mang tao kapag natapos ng kanyang buhay dito sa daigdig na nakatakda sa kanya. Anong sabi ng Allah sa banal na Quran? Sabi ng Allah, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Sabihin mo sa kanila, mamamatay kayo sa pamagitan ng ni Malakal Maut na naka-inassign para sa inyo. Summa ila rabbikum turja'un, pagkatapos sa inyong tagapaglikha kayo babalik. Ito nabanggit sa Surah Sajdah, Surah 32, aya 11. At itong mga anghel na ito na tagakuha ng kaluluwa natin ay hindi lang isa, marami sila. Ano ang sabi ng Allah sa banal na Quran? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ang Allah, siya ang kumukontrol sa kanyang mga alipin na walang sino man ang maaaring kumukontrol kundi siya lang. Wa yursilu alaykum hafadha, at magpapadala siya sa inyo ng mga anghel na tagasulat. Hatta idha jaa ahadakumul maut. At kapag dumating na ang nakatagdang kamatayan sa sino man sa inyo, tawaffathu rusuluna. Ha? Mamamatay siya o kukunin ng aming mga sugot. Sinabi ng Allah, rusul. Ibig sabihin ng rusul, marami. Kukunin ng aming mga sugo ang kanyang kaluluwa, sabi ng Allah, wahum la yufarritun. Kumbaga, wala silang ibabawas dun sa utos. Kumbaga, talagang kumpleto ang kanilang pagsagawa ng kanilang tungkulin. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq.
Pagkatapos sila ibabalik sa Allah na kung saan siya lamang ang tunay na dapat nasasandalan o nagmamayari sa kanila. Alalahul hukmu wa huwa asraul hasibin. At dapat niyo malaman na siya lang ang tagapagpasya. Walang sino man maaari magpasya, ang alalang. Wa huwa asraul hasibin. At napakabilis ng kanyang pagkwenta. Mabilis. Higit pa o mas mabilis pa kaysa segundo. Kaya itong mga anghel na taga-kuha ng kaluluwa, taga-hablot ng kaluluwa ng tao, ay paano naman nila hinahablot ang kaluluwa ng mga walang pananampalataya at mga masasama. Talagang matindi nila hinahablot at wala silang anumang awa. Sabihin, ito na yung punto, mag-upisa na dito, sa pangyaring ito na talagang wala silang awa sa sino man na walang pananampalataya. Samantalang sa mga mananampalataya, may awa sila. Di ba? Ano sabi ng Allah? Sabi ng Allah, "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim." Kung makikita mo lang, sabi ng Allah, kapag ang mga masama ay nandun na sila sa bingit ng kamatayan. Wal malaikatu basitu aydihim, at ang mga anghel ay nakabukas ang kanilang mga palad. Ano ang kanilang sinasabi? "Akhriju anfusakum." Ilabas na niyo ang inyong mga kaluluwa. "Al-yawma tujzawna adhabal hun." At ngayon ay matatagpuan na ninyo, ipakakalob na sa inyo ang katumbas ng inyong mga nagawang kasalanan na bilang pagpahamak. "Bima kuntum taquluna Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Dahil sa inyong mga sinasabi na labag sa katotohanan laban sa Allah, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, at kayo nagmamataas na hindi kayo sumunod sa mga katuruan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon pa lang, sa inyong kamatayan ay ipapahamak na kayo. Ito yung nabanggit sa Suratul An'am, mga kapatid, ayah 92 o 91. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa pang ayah sa Suratul Anfal, sabi ng Allah, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Kung makikita mo lang, sabi ng Allah, na kapag kinukuha na ng mga anghel ang kaluluwa ng mga walang pananampalataya, ay habang kinukuha nila, ay pinapalo na, hinahampas sila ang kanilang mga mukha, at ganun nila kanilang mga likod. At sinasabi nila, "Wadhuku adhabal hariq." Tikman ninyo, lasapin ninyo ang parusang nakakasunog. Sabihin, bukod dun sa napakasakit ng kamatayan, mga kapatid, pinapalo pa. Kasi napakasakit ng kamatayan. Sabi nga ni Aisha, kung merong hindi masaktan, ang propeta. Sabi naman ng propeta sa salam, kung merong hindi masaktan, ay si Sa'd ibn Mu'adh. Na nung siya namatay, gumalaw ang arsh. Ganun siya kahalaga sa paligid ng Allah. Pero nasaktan pa rin. Sabi ni Aisha, kung merong hindi masaktan, ang propeta. Sabi naman ng propeta, kung merong hindi masaktan, si Sa'd. Pero nasaktan pa rin. Pero nandun pa rin ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay maano pa kaya kapag habang hinahablot yung kaluluwa, ay pinapalo pa. At yung pamalo ay sigurado mas matindi. Samantalang kapag ang mga mananampalataya naman ay hinahablot ng mga kinukuha ng mga anghel ang kanilang kaluluwa, ay kumbaga malumanay. Na katulad ng nasabi sa hadith, maraming hadith. At sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'al mautu," kapag dumating ang kamatayan, "wa nazala bil 'abdil mu'min," at ito ay mangyari sa isang mananampalataya na alipin ng Allah, "fa innal malaikata tatanazzalu alayhi." Sabihin yung mga anghel ay bumababa na lahat ng paraan para hindi lang masaktan yung tao, ginagawa nila. Ibig sabihin, kapag namatay ng isang mananampalataya, maraming mga anghel na bumababa para lang, kumbaga, gumawa ng paraan para hindi masaktan yung tao. Kasama na doon ang, katulad na banggit natin, si Sa'd ay 70,000 taga-salubong sa kanya ng kanyang kaluluwa ng mga anghel.